natin na walang paglago kung wala pong pagsunod. Alam natin na ang ating pagsunod kailanman ay hindi natin ikapapahamak, kailanman ang pagsunod natin hindi natin ikalulugi, at hindi natin kailanman ikatatalo. Pagdating po sa spiritual maturity, and the answer is obedience. Lahat naman tayo, lagi tuwing linggo, napapakinggan ang mensahe ni Pastor. Pero bakit iba-iba yung spiritual maturity natin? Kasi nakadepende sa kalagayan ng ating mga puso. Ang isang Kristiyano na alam nga ang salita ng Diyos, binabasa nga ang salita ng Diyos, pero hindi ito sinusunod, hindi ito inilalapat sa kanyang buhay, baliwala din po yun. Ang tunay pong mature na Kristiyano shows when we live out what we learn, when we apply what we know, and when we practice what we believe. Yun po yung tunay na malagong mananampalataya. Hindi lang po alam ang salita ng Diyos dito sa utak, kundi yun po'y pumapasok sa kanyang puso at nakikita sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Biblia dapat isinasabuhay natin. Kung ano yung natututunan natin mula sa Biblia, dapat sinusunod natin. Paano mo malalaman sa iyong sarili na mahal mo nga ang Diyos? Sa pamamagitan ng iyong pagsunod. Dapat yung sinasabi mo, una't higit sa lahat nakikita sa buhay mo. Kasi kung alam mo lang ang salita ng Diyos, naririto lang, pero hindi mo naman isinasapamuhay, baliwala din po yun. Pag ikaw ay Kristiyano, nasa iyong liwanag ni Kristo, kahit hindi mo pangalandakan sa mga tao, makikita sa buhay mo yung liwanag ni Jesus. Mahalin natin ang Diyos, buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa. Alam niyo po, ang pinakamahalagang relasyon natin habang tayo nabubuhay sa mundo, yung ating relasyon sa Diyos. Yan ang pinakapundasyon ng lahat. Ikalawa, mahalin natin ang ating kapwa, gaya ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. Pero yung una, yun, relasyon sa Diyos. Kasi hindi mo magagawang mahalin ang iyong kapwa na gaya mo, maraming kahinaan, mahirap mahalin, mahirap ispilingin kung hindi ka nagmamahal sa Diyos. Amen po ba? Kaya dapat sinusunod natin ang utos ng Panginoon. Kaya tuwing araw ng linggo, sa halip na unahin natin ang SM, sa halip na unahin natin ating mga labahan, unahin natin dumalo sa gawain ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Sabi kasi ng Matthew 6:30, di ba? Unahin natin hanapin ang kanyang kaharian, ang kanyang kapilan, lahat ng ating mga pangangailangan ay pagkakaloob niya. Kunti ko lang yung palad. Kailangan buwasan yung palad. Di ba kaya ibang iba eh? Kaya pagka Kristiyano ka, kahit di mo naiintindihan kung minsan ng lubos yung inuutos ng Diyos, at tungkulan mo, sumunod ka lang. At sasabi ko po sa inyo sa pagsunod, lagi kong mararanasan natin ang pagpapala na galing sa Panginoon. All you need is to trust. Magtiwala ka lang, sumunod ka lang. Basta tiyak mo na yun ay tinig ng Diyos. Kung gusto niyong paluin ng Diyos, sumuway kayo ng sumuway sa utos niya. Pero kung gusto niyong pagpapala, maging masunuri kayo sa utos ng Diyos. Amen po? Palakpakan po natin ang Diyos.